Nanawagan si Senator Bam Aquino ng mabilis na aksyon para mapalakas ang school safety at mapabilis ang pagtatayo ng classrooms. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril at pananaksak sa ilang paaralan sa bansa. Ayon kay Aquino, kailangan ang proactive measures upang maiwasan ang posibleng copycat incident sa mga eskwelahan. Kabilang dito ang panukalang School Safety Act na magtatatag ng National School Safety Framework. Sa ilalim nito, palalakasin ang campus security gamit ang CCTV, metal detectors at regular na bag inspection. Magtatalaga rin ng security personnel kasama ang pulisya, barangay tanod at mga voluntaryo ng PTA. Bukod dito, magkakaroon ng malinaw na emergency response at medical coordination protocols. Hindi ito nangyayari sa Pilipinas. But now that we've seen, dalawa na to in a span of less than 2 months, no? Mahalaga na umaksyon tayo kaagad. And the way to really address this is multifaceted. We converted some of these bills, ginawa naming School Safety Act, which will improve the security of our schools greatly. If we pass the School Safety Act, magkakaroon ng dagdag na pondo para sa security measures, magkakaroon ng mandato na kailangan ng National School Safety Framework na kailangan i-localize ng mga eskwelahan. Sa gayon, magkakaroon ng mga protocol, anong dapat gawin. Samantala, binigyang diin din ni Aquino ang panganib ng radicalization sa mga online space. Anya, hindi video games ang pangunahing problema, kundi ang mga chat group na maaaring gamitin sa radicalization. Dahil dito, nais niyang suportahan ang mga hakbang laban sa violent extremist groups na nagtatarget sa mga minor de edad. Iginiit din ni Aquino na hindi dapat bawasan ang budget para sa edukasyon. Target niyang mapanatili ang education spending sa 4% ng GDP. Alinsunod sa itinakdang pamantayan. Kabilang sa mga nais niyang pondohan ang school feeding, learner catch-up programs at security infrastructure. Samantala, pinuna niya ang mabagal na pagtatayo ng classrooms sa kabila ng 67 billion pesos na pondo. Ayon sa senador, kailangan magtrabaho ng overtime ang mga ahensya upang matapos ang mga silid-aralan. Anya, bawat delay ay nangangahulugang may mga estudyanteng patuloy na nakararanas ng shifting at makeshift classrooms. Umuulan na. Sabi ko, baliwala ang 67 billion kung hindi natin ito matatayo. Sabi ko, double time, triple time, overtime yung kailangan natin dito to get these classrooms up. Every time di tayo mag-build ng classroom, that's another child na magdo-double shift, magte-triple shift. That's another Filipino child na magka-classroom siya sa covered courts na 4 sila doon or nasa makeshift classroom siya na yung bubong yero lang. That's another child na hindi makakakuha ng tamang edukasyon. So we need to move faster. They need to implement this better and i-release na nila sa mga LGU. Ako po ang inyong kaibigan, Clarissa de Guzman, para sa Balitang Unang Sigaw.